So yun, no, KGX, kung sa lahat, ang tibay talaga mga kapatid, no? 95,300 and 95,363. So kung titingnan natin, nagkaroon ulit ng confirmation dito sa area na to, no? So confirm na ito ay isang resistance na naman. So possible si 95.54 ang isang resistance natin, no? So dahil may nakita ako na tatlong candle na parang biglang lumipad diyan, no? Ay lumipad tuloy, no? Medyo nagpantay-pantay, no, parang ito, no, tong area na to, si 95.5300 o ay 95.530. So yan yung isa sa nakikita ko ngayon. Iaangat natin yung ating resistance, no, and diyan na siya sa area na yan. Okay, so kung papansin natin, strong resistance siya, no, kasi kung titingnan nyo kung bakit siya strong resistance, ito rin strong support to, dahil nung na-reject siya dito, wala bumaba hanggang dulo di ba? So kung yan mid resistance lang, medyo half, no, medyo mahina, no, nasa mid lang yan. And then kapag medyo manipis, no, nasa taas lang yan. And then pagka biglang kinuha, no? Pero kung titingnan natin, ito din major support din to. Bakit major support din siya, no? Kasi itong support na to rejected, umabot sa resistance natin. So malakas silang parehas. Ako yun ang nakikita ko dyan major support and major resistance to ngayon. Etong area na to. Kapag ito nalagpasan nila, I think, ayan na yan. Susunod na yung 96 dyan mga kapatid. 96. Kung mapapansin nyo rin nagme-maintain sila dyan. ETH, kung titingnan nyo rin si ETH mga kapatid, tingnan nyo. Ako yun lang kasi nga everyday natin tinitingnan yan. Walang tamang TA, di ba? So kung titingnan nyo si ETH, ito yung resistance natin kay ETH. 1780. So, kung titingnan nyo ang rules natin, 20%. Nung nakuha niya si 1780, kuhang-kuha yung 20% mo kasi bumaba ng 1752. So, take profit ka na dyan. So, kung titingnan naman natin ngayon, another, no? Pero ito, hindi ko na yan support. No? Kung titingnan natin, hindi na natin support yan. Kasi itong Ethereum is hindi ko naman na muna tinitingnan. Kasi may holdings lang tayo ng Ethereum. So, ayan, no? So, ang holdings natin ng Ethereum yun ay nasa 488. Okay? 488 o 4.8, di ba? Or 488,000, no? Pero kung titingnan natin dito, sa nakikita ko lang, no? Ang layo niya na dito sa dati. Sa 94, Ang layo na niya ay sa 1541 or sa 1402, no? Ang layo na niya. Nandito na siya ngayon sa 17 tsaka 18. Diyan na siya nagmo-monitor ngayon, mga kapatid, no? So, ito, pag lumipad to ng 2,000, baka doon na siya mag-monitor. Baka unti-unti na siyang lumipad, no? Yun yung nakikita natin dito. Kasi ako, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, naniniwala pa ako sa isa pang bull, no? Isa pang lipad, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo yan, naniniwala pa ako dyan, nalilipad pa yan. Pero, tingnan natin kung hanggang saan, no? Hanggang saan yung ililipad niya. Ako, malakas ang kutob ko dito kay ETH, kahit papano may recovery to. Yun lang yung tingin ko Kasi, syempre, kaya nga ako bumili. Kaya kasi, naniniwala ako na may recovery yan, mga kapatid, no? So, tingnan natin kung anong possible mangyari kay ETH. Do-drawingan ko to. Susubukan kong drawingan, mga kapatid, no? Para at least maging updated din ako dito kasi token natin yan, no? Pero sideways talaga ang galaw ni ETH, no? Tinitingnan ko to kapag ka medyo mas kung performing na siya kay BTC. Pero sa ngayon, hindi pa rin Pero kung mapapansin nyo, minsan pag bumagsak si BTC ng lala, siya medyo maintain lang, no? Noong nakaraan kasi pag bumagsak si BTC, sumasabay siya, dumodoble siya. So ngayon, hindi siya dumodoble. So tingnan lang natin kung anong possible na pwedeng mangyari, no? Kung titingnan naman natin, syempre, no, hindi pa rin mawawala ang ating trade sa future. Tulad ng sinabi ko sa inyo, transparent tayo dito. Talo kung talo, panalo kung panalo. Ito yung open ko sa future ngayon. Pakita ko lang. Para alam nyo lahat yung trade natin. Okay? So, 95 si BTC. So, angat lang natin to. Yan. Dito pala. Pakita natin to, mga kapatid. Yan. So, puro negative tayo ngayon, no? Kung titingnan natin, negative tayo kay Paul, USDT. So, ang ating margin dyan ay 19 USDT. Negative 132 tayo. Kay Lista, negative 197 tayo. 9 margin lang tayo dyan, 9 USDT.
Kay GTC, ito ang tagal na naka-open ito. Negative 149 tayo. So 9 margin lang din tayo dyan, 500 pesos. Kay SYN, medyo naniniwala ako dito, kaka-open ko lang nito, 13 USDT. And kay Ojo, ito, matagal na to, no? Pero naka-open pa rin tayo dyan, 14 USDT. So negative 200. And kay Bico, positive 13, 47. Kita nyo, no? Barya-barya lang minsan yung nilalagay natin. Kumbaga, hinahati-hati ko sila kung saan ako naniniwalang TA. So, pero kung tatanungin nyo ako kung profitable ba tayo, yes. Kung titingnan nyo dito sa ating, hindi kasi nakikita dito eh. Yung mismong chart, no? Hindi kasi nakikita dyan. Ito, pakita ko na lang sa inyo yung ating Facebook. Okay. Dito, nag-teams tayo kanina. Ay, nag-reels tayo kanina, no? So, ito yung ating reels. Ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At, magkano daw? Wala lang yung ano yan. Papakita natin dyan. Hintayin lang natin. Fit natin from nung nag-TA tayo ng meme coin, no? Start nung April 21 to April 30. So, hindi lahat panalo, no? Pero ang importante kasi is profit ka. So, ito siya, mga kapatid. Yan. So, okay. Nakikita. Stop natin. So kung papansin nyo, from April 21, ito yung naging laro natin, no? 21, 22, negative, negative, negative. So pero total of 11,000 tayo, no? Na profit, mga kapatid. No, yan yung nilalagay natin sa ating ano, no? Sa ating Facebook ay sa ating Telegram. Kung titingnan nyo, no? Bakit ganyan, no? Bakit may profit, di ba? Kasi hindi tayo nag-all in, hindi tayo nag-100 USDT. Hinahati natin yan, mga kapatid. Hinahati natin doon saan? Sa pwede nating pasukan, no? So ito, kung titingnan nyo, low leverage lang naman tayo, no? Ito, lista 10 negative times 10, si GTC times 10, so 150. So ito naman si SYN times 10, tapos si Ojo times 10. Si Bicol times 10 o negative positive 13%. And then yung history naman natin, pwede din natin ipakita yan. Kasi tayo, syempre pinapakita natin yan. Kasi yung iba, sasabihin nila, profit sila hanggang dulo, no? So tayo, ito. No, kung titingnan natin, medyo talo tayo kahapon. Sinabi na natin yan. Negative 10, negative 9. So kung titingnan nyo, halos na liquidate tayo dyan. Pero walang problema yan. Kasi una, ganun talaga ang trading, no? Pero kung titingnan nyo naman, sa 19 USDT na yan, sa panalo natin dito, nakuha na yung 19 USDT. So, yun yung sinasabi ko na talaga may talo. Pero dapat, dun sa ibang tinitrade natin, dapat positive tayo, di ba? So, malaki pa rin yung factor ng 20% profit kasi inuunti-unti mo yan, no? So, paano mo mabubuo yung 11,000 kung gusto mo ba isang trade, 11,000 kagad? Ako, hindi ako ganun eh. Ang gusto ko talaga pag nag-trade ako, ano lang, kahit pa paano, hinahati-hati natin. Titingin ako ng ibang potential. Kasi may ibang coin na lumilipad kapag lumipad si BTC. Meron namang coin na hindi lumilipad kapag lumipad si BTC. Meron namang coin na kapag bumagsak si BTC, lumilipad sila. So, ganun yun. Parang tingnan nyo, si Alpaca. Diba? Kung mapapansin nyo, si Alpaca talagang grabe yung nilipad, diba? Pero ano nangyari? Binawian din yung mga ibang naka-long position, di ba? So, nakita niyo yung kay Alpaca. Teka lang, check lang natin to. 1 day time frame tayo. Oops. Balik lang natin sa dati. Okay. So, kung titingnan natin, Alpaca. Grabe yun, Alpaca. Si BitGet kasi hindi kayang pumasok ngayon dito eh. Sa spot pala, sorry. Dapat nasa spot. Wala kasi ngayon si Alpaca. Biglang nawala si Alpaca sa future, mga kapatid. Alpaca. No? Grabe inangat nito. 600%. 0.7. Lumipad dyan. Tingnan nyo hanggang saan nilipad niya, no? Hanggang 0.12. So kasama sa TA natin yan noon, no? Hindi lang natin nahintay. Grabe sana profit natin yan. Siguro 2,000%, no? Kaya lang di tayo nakapaghintay. Hindi naman natin nalilipad ng ganyan yan eh. And then kanina, biglang bumagsak oh. Solid na solid yung bagsak, no? Liquidated dyan yung mga yung nag-long position kanina dito. Profit na yan, pero biglang bumagsak. Kinuha ulit yung mismong profit nila, di ba?
So, yan yung sinasabi ko, napaka-importante kung meron kang goal sa trading, kung hanggang saan ba yung take profit mo, di ba? Pero kapag nag-take profit ka, kung gusto mo na mas mataas, kung nakaset ka ng 30%, o ETP mo ng, kumbaga lumagpas ng 40%, ETP mo pa rin ng 30% para pag bumagsak, profit ka. Di ba? Grabe oh. So, yun lang KJX at ingat kayong lahat sa BTC talaga, naka 93,500 tayo, no? So, yun ay 95,530. So, yun yung tinitingnan natin ngayon. Okay? Saludo.